Para po sa akin, lalo pong tumitindi ang kawalanghiyaan at mga propaganda ng mga DDS na ito. May babahagi po ako sa inyong dalawang post ng mga DDS at ating pong pag-usapan. Ayon po dito sa post ni Maricar Serrano, tignan nyo mga kababayan, talaga naman pong para sa akin ay napakawalang hiya. Ayon po dito sa post ni Maricar Serrano, sociopath yata itong addict na ito eh. Yan po yung kanyang caption sa picture po ni PBBM kasama si BP Sara. Iyan po ang kanyang reaksyon doon sa naging statement ni PBBM na siya ay nakaramdam ng pagka-deceive dahil nga po hindi na siya tinuturing na kaibigan ni BP Sara. So grabe naman yung mga term na binibitawan niya. Talaga pong hindi katanggap-tanggap mga kababayan. And sabi po dito ng isang, I think troll po ito. Ang pangalan niya ay Handsome sa X. Sabi niya dito, isa siyang loyalista, a former BBM supporter, nabudol ko ng anak ng diktador at bangag, malaking pagkakamali sa buhay na iboto ang isang adik. Iyan po yung sabi niya. Yung pong kanyang post, eto mga kababayan, patungkol po ito kay PBBM. Before he is known as the son of dictator, now the son of dictator is known as the dictador president. Kunwari, nagtatanong, pero alam naman po natin na yun po yung ini-imply nila. Naging president ka nga pero wala namang respeto ang tao sa'yo. Yan po yung gusto nilang palabasin. Yan po yung propaganda nila mga kababayan. So padami po sila ng padami mga kababayan. No? Yung mga term na ginagamit nila ay talaga naman pong walang respeto po sa ating Pangulo. Kung ano-ano na hindi katanggap-tanggap na salita. At ngayon, may gumagamit kayo ng mga ganyang account na hindi nyo pinapakita ng identity nyo. Naalala ko tuloy ito. Ayan po. Ang sabi po sa balitang yan mga kababayan, ang Duterte camp spent $200,000 for troll army, Oxford study. Ito po ay noong 2017. And I think, ayun na naman po sila. Bumabalik na naman po ang mga troll, mga kababayan. Yan po ang kanilang estilo. So tuloy-tuloy po nilang gagawin yan habang tayo po ay papalapit sa eleksyon para i-promote ang kanilang mga kandidato at manira ng iba. No? Yun po ang aking opinion dyan. Pero sa kabila ng kanilang effort, no? Siguro gumagastos sila dyan, nagpupuyat, nagpapakapagod, no? Sa kabila ng kanilang mga pinagagawa, ano pong resulta? Ito po ang resulta mga kababayan. Talagang masakit ito para sa kanila. Dahil according to Okta, pro-Marcos Filipinos up further in Q3 2024. Pro-Duterte down. Pro-Duterte Pinoy's down, pro-Marcos is slightly up. Ibig sabihin, sa kabila po ng ginagawang mga propaganda at kung ano-anong rally-rally at kung ano-ano pang pinagagagawa ng mga troll at ng mga DDS vloggers, mas umunti po ang suporta nila, mas kumonte ang suporta at mga pro-Duterte, mas dumami pa ang mga pro-Marcos, mga kababayan. At yung mga DDS na yan, hindi naniniwala na daw sa Okta. Samantalang dati, kapag ang survey, ang research ay pabor sa kanila, naniniwala sila. Pero ngayon, na hindi na, bigla na silang hindi naniniwala. Hindi ba mga kababayan? Hindi nila matanggap na mas madami nang sumusuporta ngayon sa Pangulo. No? Yan po ay evident, totoo naman dahil may mga kakamping at mga neutral na nagpapakita po ng suporta sa Pangulo. At kung talaga pong papipiliin ng mga kakamping kung sino susuportahan, kung Marcoses ba or Dutertes, matik na yan mga kababayan kung kami po ay pipili sa Marcos na po kami, kay PBBM. No? Mas marami pong Pilipino ngayon ang sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po mga kababayan, kailangan po nating maging maingat sa pagboto sa 2025. No? Siguraduhin natin na yung mga mananalo ay makakasuporta sa gobyerno natin, makakatulong sa bansa at sa ating mga Pilipino. Lalo na yung mga mananalo sana ay hindi maghihigante. No? Hindi gagawa ng kung ano-ano kasinungalingan para lamang mapaghigantihan ng Pangulong Bongbong Marcos kapag ito ay bumaba na sa posisyon. So sana maging maingat po tayo sa pagboto. So evident na kahit anong propaganda, paninira at mga kabastusan na pinagagagawa ng mga troll at ng mga DDS, wala po silang napala. No? Lalo pang bumagsak ang suporta ng mga tao sa kanila at lalong umangat ang suporta para sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ating gobyerno. No? Mulat na ang mga Pilipino. At ang isa pang balita, mas maraming Pilipino ang hindi boboto sa mga pro-China. No? Yan po yung isa pa sa mga concern ko. Na sana ang manalo sa 2025 at 2028 ay hindi magiging tagapagtanggol ng China. No? Dahil windang-windang na naman po ang Pilipinas, ang polisiya natin sa West Philippine Sea. Kapag ang nanalo sa 2028 na Pangulo
ay pro-China. Mababago na naman po ang polisiya na pinaghihirapan po ng administrasyon ng PBBM, no? So kasi nung time ni PGMA, pro-China. Time ni Pinoy, pro-Filipino, pro-American. Time ni Duterte, pro-China. Then time ni PBBM, pro-Filipino, pro-American, mas gusto ng maraming Pilipino. So sana maging consistent tayo, hindi yung paiba-iba. Dahil kung hindi tayo consistent, hindi po tayo mananalo dyan. Hindi tayo magtatagumpay. Hindi po natin maa-assert ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Hindi po natin mababawi ang dapat nating bawiin. So sana po maging maingat at ipanalo ang mga makapilipino na siguradong Pilipinas at mga Pilipino ang ipagtatanggol. No? Hindi mga politiko lamang at hindi China. No? So, ang napala ng mga troll at ng mga DDS, wala, lalo silang umunti at wala nang naniniwala sa kanila kundi sila lamang. Kita sa mga survey at kita po sa mga research na ginagawa. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Sana po yung malike ng video natin at makapag-comment kayo. At sana po ay may takeaways kayo sa mga ibinahagi ko. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.